Si Bolang Galang na, mga kaibigan natin dati, ewan ko ngayon. Itong sinasabi ni Senate President Soto na walang basihan, palihan, itong si Ping Lacson naman, sinasabi niya, basura. Napag-aalata tuloy kayo, na kontra kayo sa katotohanan. Yung minority report, yung sinasabi nyo, hindi, pwede na kayo magsumite after. There is nothing wrong with a minority report. Kumbaga, parang kung sa korte, merong majority decision at merong dissenting opinion. Ito yung dissenting ng minority. Inunahan na sila kasi nga, ang takbo ng investigasyon ay pananakit kay Martin Romualdez. Pananakit, papunta sa pinakautak. Kaya, inunahan na. Wala namang, tingnan nyo ano bang nakalagay sa minority report? Inilagay lang naman lahat ng mga testimonya doon. At nagbigay sila ng conclusion, kahit na hindi sila magbigay ng conclusion, kahit na sino makakabasa, the conclusion is, all the testimonies, all the narratives point to Martin Romualdez as one of the brains of the corruption in the flood control projects. At katunayan, pati nga si Presidente Marcos Jr. Sinama. Hindi ba tinuro ni Bernardo, ni Alcantara, ni Toquesa, sino pa? Si Saldico, lahat sila, tinuturo nila na may participation si Martin. Ito naman dalawa, pinagpipilitan na wala. At yan, most likely, ang gagawin nilang majority report. Kaya ito namang minority, inunahan na. Para makita ng taong bayan, hindi, ito yung mga testimonya, hindi ba, tinuturo lahat, bakit, kaya ayaw nila, kasi naunahan sila ng mag-report. Kasi sigurado sa majority report, gaya ng mga nauna na nilang sinabi, tandaan nyo, sinabi ni Ping Lacson na hindi involved si Presidente Marcos Jr. at itong si Martin, walang ebidensya. Yan na, from the very beginning, yun na ang kanilang nasa isip. Kaya, yung majority report, yun din ang laman. Kaya itong minority, sabi niya, kailangan ilabas natin kung ano talaga ang conclusion na makukuha mo ayon sa mga testimonya dito sa Senado. Yan po ang katotohanan dyan. Ayan, Attorney Sal. Pero parang wala na siyang bisa ngayon, Attorney Sal, kasi nidi-dismiss na nila yung yung nasabing report. Kaya pero eto naman po sa Isa, kahit na i-dismiss mo yan, hindi po pwedeng walang visa yan. Yan nga ang pinakamabigat. Kasi inunahan mo na sila. Kasi nga, ang plano na nga nila, ang majority report nila, sasabihin nilang walang ebidensya. Kasi yun na nga sinabi nila mulat sa puli. Inunahan nila, hindi pa nag-iimbestiga, nagsisimula pa lang. Nagbigay na sila ng conclusion na walang ebidensya labang kay Martin, walang ebidensya labang kay Presidente Marcos Jr. Pero itong mga testigo, mula pa doon sa pinaka-opisyal ng DPWH, tinuturo si Martin. At pati na si Saldico, hindi lang si Martin tinuturo, pati si Presidente Marcos Jr. Yan, mga kababayan, talagang booking na booking itong dalawang tuta na itong mga kababayan. Okay? Buti na lang mautak itong si Senador Marcolita at si Madam Amy Marcos, mga kababayan, na kung saan ay talagang inunahan po nila itong dalawang tuta na ito sa paglabas ng resulta, mga kababayan. Malinaw po sa nagdaang maraming investigasyon sa Blue Ribbon na talagang tinutumbok si Tambaluslos, mga kababayan, pati na rin si BBM. Kaya lang, alam na po ni Senator Marcolita na ang ilalabas nilang majority report ay iba po talaga, mga kababayan, sa iniisip ng taong bayan. Kaya inunahan na po sila. Kaya galit sila ngayon at tinatawag na basura ang minority report, mga kababayan. Huli na.
huli na. Buti na lang andito si Atty. Vanilo Alvarez na nakakatulong po sa atin mga kababayan sa paghahayag sa mga pinagagawa itong dalawang ito mga kababayan. Labis ang pagpapakatuta ng dalawang ito mga kababayan. Hindi ko alam bakit. Ilan kayang malita ang nakuha nitong mga kababayan? Yan po ang aking tanong. Ilang malita po ba ang nakuha ninyong basura? Bakit ganun-ganun na lang isinusugo ninyo ang inyong dangal? Grabe po talaga mga kababayan. Itong Blue Ribbon, itong huling pagdinig sa Blue Ribbon mga kababayan, halatang halata po talaga na ililihis nila kay Tambaluslos ang resulta po ng investigasyon. At ang sa tingin ko, ang target po nila para panakikbutas kay Tambaluslos ay itong si Secretary Bunuan mga kababayan. Ito po yung ipapakulong po mga kababayan. Kaya Secretary Bunuan, maghanda-handa ka na kasi malamang sa susunod na pagdinig ay makukontempt ka na dyan sa Blue Ribbon. Yan po ang ating pananaw mga kababayan na napakalapit sa katotohanan. Okay? Kaya abangan po natin mga kababayan at huwag po tayong bibitiw, huwag po tayong magsawa na tumulong kay Senador Marcolita sa paghayag sa mga masasamang espiritu mga kababayan. Darating din ang panahon na lalagapak pababa itong mga masamang espiritu na itong mga kababayan. At itong dalawang tuta na ito, sa tingin ko ay may balak yata, may plano itong tatagbo ulit sa 2028 mga kababayan. Magtatandem yata itong dalawang ito. Tapos, alam po nila na mahina sila. Kaya, gagawa ng ibang paraan mga kababayan para lumakas. At malaki ang chance na manalo. Kasi dalawa lang ang paraan para manalo mga kababayan. Ibubuto ka ng tao o gagamit ka ng kapangyarihan sa pera. Ganun po. Alin sa dalawa, wala sila sa, hindi sila magkakakuha ng boto ng tao, kaya dito sila sa kapangyarihan ng pera gagamit mga kababayan. Yan po ang aking pananaw. Wala po tayong magagawa. Kaya sige lang, magpapakatuta ngayon ng magpapakatuta hanggang sa maging aso kayo. Yan lang po mga kababayan ang aking may ambag at masasabi mga kababayan. Para sa akin, yung dalawang yan ay tuta. Maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa Duterte Street at pagpapakita na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina nagtanong siya kung meron pa ba daw mga Pilipino sa labas. At sabi ko, oo meron, may nakasabay ako sa bus, 2. At sabi ko, meron pa mga nag-aantay na kanina, maaga dumating. Sabi ko, mamaya, paglabas ko, sigurado madami na yan doon sa kampo natin. Kampo no? How is it in general, ma'am? Okay siya today. Pleasant. Ang discussion namin was yung mga nawawalang taga Davao City kasi merong sumakay ng bangka, 15 individuals, tapos na-disgrasya ata yung bangka nila. So hanggang ngayon hinahanap sila. Isa pa lang yung nakita na sabi sa balita, nakuha siya sa Balut Island. And yung iban hinahanap pa. So yun yung discussion namin ni PRD kanina kasi yung isa doon ay kaibigan ko sa abogado doon. Tagal ko na siyang kaibigan, tumulong pa siya sa akin nung mayor ako, unang term ko as mayor. At yung isa naman, anak ng matalik na kaibigan ng nanay ko. So medyo malungkot ang Davao City ngayon dahil madami yung missing and syempre yung mga pamilya nila nalulungkot, nag-aalala, natatakot. Kaya yun yung pinag-usapan namin ni PRD kanina. Alam ba ni PRD, ma'am, na ang Davao City reached within the top 10 richest cities in the entire Philippines? Hindi ko nabanggit yan. How do you feel as a Davaoeña, ma'am? I'm happy na
masaya ako. Anong number na sila ngayon? I think number 8 or 7. Oo. Kasi nung time ko, number 8 yon. I So, think 6. hopefully- I'm not sure with the numbers no. I stepped down as mayor. Number 8 ang Davao City sa top 10 richest cities in the Philippines. And number 4 kami sa most competitive city. And I'm happy na nandun pa rin kami. And masaya din ako dahil nagtutulungan pa rin yung mga Davaoeños sa para sa kapayapaan at kaunlaran ng Davao City. Maraming salamat, VP. Thank you. At saka maraming salamat sa inyong lahat. Happy New Year to everyone. I wish you success, good health, and happiness, and of course, prosperity in the year 2026. Thank you, VP. VP Inday, welcome back to the Netherlands. Good afternoon. How are you today? I'm okay. Galing ako nagbisita kay President Duterte. And he's okay as well. VP Inday, on behalf of the Filipino community of The Hague and all over the world, Happy New Year to you. Thank you. Happy New Year to everyone as well. And I wish everyone success, good health, and happiness, of course. VP, is it okay for you kung meron ka man New Year's resolution for 2026? Wala na, tigilan nga kahit parang wala na. Wala na akong New Year's resolution kasi sa edad ko, natutunan ko na yung mga New Year's resolution, hindi talaga siya nasusunod. Kaya hindi na ako nag-New Year's resolution. Yung sabi nila, New Year's resolution ko, hindi na ako mag-soft drinks. It's good for 1 week. Pagkatapos ng 1 week, nag-soft drinks na yun. Kaya, huwag na. VP Inday, political Ikaw, question. ano ang New Year's resolution? Na to stay healthy na lang, VP. Yun. Stay healthy, ha? Oo. Pero ang junk food, Wala na, hindi na mo palit. Hindi na mo palit gapon. Slowly lang. Slowly. ikaw, ma'am, anong Ikaw, New Year's ma'am, daw. resolution mo, ma'am? Wala na, ito. Ilang araw lang, nalimutan na ang New Year's Ikaw, ma'am, ano? Ang New Year's resolution mo? Ma'am. Oo. Yes. Para ipakita natin sa mundo yung mali na ginawa kay former President Duterte. Paano nililigpit yung table sa gabi? Sa gilid lang, ma'am. Diyan. Pero yung may-ari dito, ma'am, gusto nila na i-remove muna yan because we are actually asking them to allow us to have it stay here. Kasi gusto nila na i-remove pero for... Private ba ito? Yes, for... Ito na property. Donea. Donea ang name ng owner. It is not this one part of the government. Aya. Government subsidized. Maintain this place. Hindi na. Sige. Okay, political question lang, ma'am. Nag-file na po ng impeachment complaint against PBBM. Meron po ba kayong reaction dito, ma'am? Sa ngayon, wala pa. Hintayin natin ang mga susunod na mga araw kung meron akong reaction. How about the seemingly What? obvious filing of impeachment complaint against you for next month after the lift of 1-year ban? As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpa-file sila ng impeachment complaint. So, alam na natin yun na mangyayari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money dyan.
VP, recently the International Criminal Court Office of the Prosecutor, through their social media platform, released a statement asking or appealing to the Filipino people who are allegedly victim of the war on drugs to come out and be a witness to the charges hurled against your father. What's your opinion to this move? Attorney Nicholas Kaufman already gave a comment, no? So, his comment includes my opinion because we discussed it before he gave his statement on this matter. So, I reflect, my opinion reflects what Attorney Kaufman said. Is there something that the former president wished to share to the Filipino people, ma'am, for this year 2026? Unfortunately, hindi kami umabot sa usapan na ganyan. Ang napag-usapan namin kanina ay yung mga tao na nagpapaabot ng pangamusta sa kanya. Pag-usapan namin yung nagtanong siya sa mga anak ko, kamusta daw ang mga anak ko. Nagtanong siya sa mama ko, kamusta daw yung mama ko. So, baka bukas. First day pa kasi, so medyo all about personal affairs yung kanya. See tomorrow. I think that, mayroon ba kayong question, guys? Ano? Any comment po sa petition po ng Blue Ribbon Group about sa DPWH corruption? I reflect din the sentiment of many. Masyadong, sorry, Blue Ribbon ito ng Senate pala, no? Hindi ito ICI. Well, trabaho naman yan ng Senate at ang atin lang New Year's resolution dyan sa Blue Ribbon na ay sana meron ng mga managot sa nangyari.